Sound testing, one check, 1, 2. Sound 1, 2, testing, low sound check. Low testing mic. Sound 1, 2, check, test, low. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah. Ngayon po sa Father's House Christian Center. Tayo papasimula na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Awat tayo sa Diyos ng isang masiglang awitin. You are the first and the last. Isang pamalapakan natin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Purihin natin ng Diyos. Praise the Lord. Promise
down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Praise the Lord. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high.
meron po tayong panalangin araw-araw sa ating church from Monday hanggang Sunday. Ito po yung morning devotion natin, morning prayer from 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Sunday school sa 9 a.m. po sa pag-aaral, pagtuturo sa salita ng Panginoon, at darating 10 a.m. ating Sunday morning worship at 6:30 p.m. ating Sunday evening worship, at meron po tayong midweek service every Wednesday 6:30 p.m. din ng gabi. Hallelujah. Panalangin natin ng ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang mga nangyayari kaganapan ngayon sa gobyerno. Dalangin natin ang pagliligtas, ang pagkakilala sa salita ng Panginoon sa loob ng ating bansang Pilipinas. Pag-pray din natin ating mga leaders, international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin ating mga international leaders, Pastor Harold Warner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stevens, sama din natin ang ating national leader dito sa bansang Pilipinas, Pastor Boyet Desipida. At pag-pray din natin ang ating mga pastor sa regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Naro Bugtay, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yel Seville, at ang aming Mother Church, Pastor Rico. Dalangin natin ang kalakasan, kalusugan ng ating mga pastor, ang mga lingkod ng Diyos, sa mga Pedro Baclaran Daughter Churches din, Pastor Herson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Xavier, Pastor Marceliano, Pastor Ong Canyosa, Pastor John David Shaida, Pastor Samuel Paul, Brother Jimson Gaygon, Brother Noel Barca, Pastor Melvin David, Pastor Jordan Shares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Dumaya, pati na rin ating mga missionary churches all over the world sa Israel, Pastor Jordan Pasqua, Abu Dhabi, Cambodia, Indonesia, sa Vietnam, ating mga kapatid sa Vietnam, at iba pang lingkod ng Panginoon sa ibayang dagat. Pag-pray din natin ang bayang Abraham de Bolo, Pastor Mr. Sen, ang isang bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, o laking, dalangin natin sa Lusali, sa Lupa, transportation vehicle ng church. Pag-pray din natin mga healing request, prayer request sa Garcia, Brother Nono Taro, Bonifacio San Pedro, Shirley San Pedro, Nita Rosati Dulo, Pastor Tom Payne, Brother Elden Floren, Brother J.R. Salucena. Sama din natin ating mga iba pang kapatiran, may mga sakit o karamdaman ngayong gabi. Ilapit tayo sa Panginoon. Pati na rin ating mga mahal sa buhay, hindi tayo nakalakasan sa Panginoon, karunungan. Huwag tayong hihinto sa patuloy tayo sharean ang ating mga mahal sa buhay. Makasama natin sa gawain ng Panginoon. Ating activities, ito pong gabing ito, ating Revival Crusade, October 4, at meron po tayo October 5 para bukas, at ang Jubilee Service sa Upper Antipolo, October 25 sa buwan ng Oktubre, at International Bible Conference po natin sa November 3 to 7 ang ating impact team. At sa mga iba pang pabalita, ang ating pastor ang magugulat. Praise God. Bago tayo dumako pa sa isang pinangawilang bahagi sa gawain ng Panginoon, samahan tayo ng ating kapatid, Brother J.R. sa panalangin din sa bago tayo manalangin. Purihin natin, taas natin ang Diyos, kalakita ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Ako'y manalangin ang banal na mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, sa gabing ito. Lumalapit kami sa iyong banal na trono. Tanda na wala kaming magagawa sa aming sarili, Panginoon. Ang mga prayer request ng Panginoon mula sa leadership, Panginoon, maging ang mga may karamdaman sa oras nito, Panginoon, iyo pong abutin ng iyong mapagpalang kamay. Alam namin hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi mo sila mabot maging Panginoon ng mga ngaral at magdadala ng salita mo sa gabing ito, Panginoon. Kasihan mo po ang kanyang labi, Panginoon, at umilos kang magministeryo sa aming kalagitnaan. Lalabas kami, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, hindi gaya ng dati, kundi dala-dala, pagpapala, himalat iyong salita, Panginoon. At pagpalay mo po ang bawat isa, maging papunta pa lang sa lugar na ito, iyong pong pakaingatan, Panginoon. Ito po ang aming samandalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Tayo magpaglaban sa isa't isa. Ang kapahayan. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Welcome po kayo sa kawali ng ating Panginoon Diyos. Amen. Okay. So, tayo po yamawin ng isang awitin habang tayo pinagtatanggapan. Pray ng Diyos. Now,
So salamat po sa aking mga kapatid sa Panginoon. Nakasama ko ngayon ang aking kamukha sa Lowa ng Tipulo, Pastor Marlon. Hindi mas pogi sa akin. Hallelujah. At kasama din natin si Pastor Taytay, Pastor Vice. Kaya, hallelujah. So, okay, tuloy-tuloy po ang gawain ng ating Panginoon Diyos. Bago po tayo tumato sa isa sa pinakamahalagang gawain ng ating Panginoon, hamunin muna tayo ng lingkod ng ating Panginoon mula sa Taytay Rizal. Tawagan ko si Pastor Vice. Salamat sa pagkakataon na makapaghamon sa lugar na ito. Hallelujah. Sino po masaya ngayong gabi? Parang hindi naman. Hallelujah. Ito ang ating fellowship, mga kapatid. Walang katulad. Hindi sa itinataas ko, pero iba ang gawain at pinasimulan ng ating leader. Ang dahilan kung bakit ang gawain ng ating Panginoon ay patuloy na lumalawak at lumalawig. Yes, tayo nananalangin, tayo humahayo, pero napakalaki ng parte ng ginagawa nating pagbibigay sa ating Panginoon. Hallelujah. Isa sa kinalulugdan ng ating Panginoon sa kanyang mga anak ay yung salitang pagpaparangal. Amen. Ang pagpaparangal ay napakahalaga sa gawain ng Panginoon, lalong-lalo na sa usapin ng pagbibigay. Kung ikaw ay nagnanais na pagpalain ka ng ating Panginoon, dapat ikaw ay marunong magparangal. Amen? Kasi ito ang sabi sa Aklat ng Kawikaan chapter 3 verse 9. Sabi dito, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Pag sinabing parangalin, honor the Lord with your substance. Tinatangkilik. Pag sinabing tinatangkilik, marami ang nakapaloob dito. Ito ay pwede sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa iyong pag-aaral, sa lahat ng area ng iyong buhay. Dapat palaging pinaparangalan natin ang ating Panginoon. Lalong-lalo na daw, ang sabi dito mga kapatid, yung unang bunga ng lahat ng atin. Yung first fruit or first lanes. Pinakamahalaga yun sa harapan ng ating Panginoon. Dito naaantig ang Diyos. Amen. Dito gumaganti ang ating Panginoon kapag naunawaan mo yung pagpaparangal. Pag-una sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang pagbibigay, huwag mong ihuli ang Diyos. Marami kasing mga mananampalataya, gusto nilang pagpalain ang ating Panginoon. Ang prayer nila, Lord, unang-una sa lahat, pagpalain mo ko, pero hinuhuli mo naman ang Panginoon, hindi mo pinaparangalan ng Diyos. Paano kayo bibless sa ating Panginoon? Pero pag binaligtad mo ito mga kapatid, kasi prinsipyo ng Diyos ito eh. Pag sinabing prinsipyo ng Diyos, hindi pwedeng baliktarin, hindi pwedeng balututin. Amen. Kaya sabi niya, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Meron pong kapatiran sa Taytay. Sunday ng umaga, kinakailangan nilang magbigay ng kanilang ikapo, halagang 500 pesos. Nga lang sila ay nagkaagam-agam sa kadahilan ng kung ibibigay nila yung kanilang tithes, kung unahin nila ang ating Panginoon, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pangkain sa gabi. Lalo na sa kinabukasan. Kaya mayroong pag-aagaw. Ibigay ko ba ito o hindi? Isang ganun eh. Lalo na pagpalapit na yung basket, malapit na. Kailangan mo na magpasya.
Pero sila nanaig, mga kapatid, yung kanilang pagpaparangal sa Panginoon. Amen? Binigay nila, mga kapatid, yung 500. Yun yung kanilang pinaka-tithes. Alam niyo yung ginawa ng Panginoon dahil inuna nila ang Diyos. Pinalitan yung 500 ng 1,000 times. Magkano yun? Kalahating milyon. 500,000 ang ipinalik ng ating Panginoon. Eh kung 1,000 pala yung binigay nila, 1 milyon ang binigay, pinalik ng Diyos sa kanila. Yung kapatiran ito, mga kapatid, disciple siya, mekaniko, amen, may shop sila pero maliit lang, amen, pero alam nyo, dahil sa kanyang ginawang pagpapasya, dahil sa pagpaparangal na ginawa niya sa Diyos, merong nagmagandang loob. Meron kasing isang distributor ng mga parts ng motor sa aming lugar. Alam nyo, nag-offer to. Kung bakit siya nagkaroon ng 500,000. Worth 500,000. Binigay sa kanya. Consignment, mga kapatid. Amen. Consignment. Amen. Hindi pa Pilipino yun. Yung nag-alok sa kanya. Amen. Indian siya. Pero nagtiwala sa Pilipino. Hallelujah. Pero mo, ibang tao pa yung ginamit ng Diyos para iba siya. Bakit? Kasi imunta niya ang Panginoon. At ngayon, mga kapatid, napakaganda na ginagawa ng ating Panginoon sa buhay nila. Dati isa lang yung shot nila, ngayon dalawa na. Nagpapala ng ating Panginoon. May karugtong, mga kapatid, yung text na ito. Pag pinarangalan mo ang Panginoon. Kasi ninyo sabi sa verse 10, sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. May layunin ng Diyos kung bakit inuutusan tayo ng Panginoon na parangalan mo siya. Dahil nais ng ating Panginoon na pagpalain ka ng ating Panginoon. Amen. Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan na yaapawan ng bagong alak. Uy, pastor, daming alak nito. Kapatid. Isa sa simbolo ng alak ay kagalakan. Aapawan ng kagalakan, mga kapatid, ang buhay mo kapag ikaw ay palaging nagpaparangal sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi yung liquor talaga, hindi yung fermented na iniisip ninyong alak para kami sa inyo. Hindi na tayo umiinom, amen? Pero tayo nagbibigay sa ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, kung ito'y nangyari sa kapatiran sa Taytay, ako'y naniniwala ang Diyos naghahanap siya ng mga mananampalataya na nais niya na padaluyin ang kanyang biyaya at pagpapala. Hindi madamot ang Diyos. Hindi madamot. Naniniwala ba kayo? Hindi madamot ang Diyos. Tayo lang ang madamot. Tayo lang ang makunat. Kaya parangalan mo ang Panginoon. Palagi ko sinasabi ni Pastor Boyet, kung papaano mo ituring ang Diyos, ganyan ka din ituturing ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, magbibigay tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Pwede ba tumayo tayong lahat para hindi ka mahirapan bumunot? Ang iyong ibibigay ang siya magpapakilala kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Yan ang magpapakilala kung talaga pinaparangalan mo siya. E tayo manalangin, palakpakan natin ang ating Panginoon sa Diyos. Ang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, dakilang Diyos, sa bahaging ito na kami po'y muli makapagbibigay sa iyong gawain, dakilang Diyos. Patuloy niyo nga pong i-bless ang mga tapat na mga anak mo, dakilang Diyos. Ibalik mo po ito, Panginoon God, ng siksik, digdig, umaapaw. Ibalik mo po ito, dakilang Diyos, ng himala sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maestro. I've been delivered. Ang natin ang mama.
Okay, sino pong handa na? Para sa makapangyarihang pagkilos ng ating Panginoon. Ang ating pong bisita doon po sa Antipolo, hindi pa talaga nila kilala ito. Doon sa Tagaytay, alam po marahil nakikisita nyo na rin ito. Siya po yung isa sa naging malaki ang ugnayan sa amin dahil naging pastor po siya ng mahaba-haba ring panahon. Siya yung nakasaksi kung paano kami ni Mrs. magkambulan. Kung paano siya mamagitan. Naalala ko nun talagang halos umiyak siya. Halos iyak na siya paghabol sa akin doon sa plaza. Ayaw ko kung tanda pa ni Pastor yun. Dahil sabi ko, ayaw ko na. Hindi. Yung asawa ko naman ang kinakampihan mo eh. Ayaw ko. Hindi ko malimutan yun. Nahabol pa niya kung nandun sa may kuhan. Anong panahon mo na kami ay talagang na hindi maayos pa na ang buhay ay siya po yung isa sa marami po kasi ang naging pastor. Yung una, hindi ko na dahil ubus ang oras natin. Tanggapin po natin ang ating tagapagsalita na pastor po ng Candelaria, Quezon, Pastor Roberto Gonzales. Salamat, Pastor Ramil. Salamat sa Panginoon. Hindi bagay sa akin yung pulpito. Para nakatingala ako dito. Dapat kumain muna ako ng kanina, Star Margarine. Praise God. Una-una, salamat po sa Diyos, sa kanyang kabutihan, tayo po ay magkasama-sama. Salamat sa buhay ng aking mga kapatid, mga kalalakihan. Natutuwa ako pagka marami mga lalaki. Sapagkat ang pakiramdam ko, ako ay lalaking lalaki. Praise God. Pagka katabi ko yung babae, lumalambot din ako eh. Biro lang, kasama ko po ang aking may bahay. Salamat po sa Panginoon sa loob ng 32 taon ay pinagtitiisan niya ako. At lalong pinatatamis sa Diyos ang aming relasyon sa isa't isa. Amen. Nawang ating relasyon sa Panginoon ay lalo rin tumamis, tumibay. Salamat sa opportunity na maging bahagi natin gawain ngayong gabi. At sa pamilya ni Pastor Ramil, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa ating Bible, buksan po natin ang Genesis chapter 17. Tatabi ko muna yung aking pipito na ng buhok na papayad pa. Pastor Vice kasi wala nang mapapayad eh. Okay. Pero mas bata sa akin. Kaibigan ko yan. Kaya gano'n tayo. Genesis chapter 17 verse 5, then talon tayo verse 15 to 17. Very familiar verses ang ating babasahin, pangkaraniwang kwento sa banal na kasulatan at nawa ay makatulong po sa buhay ng bawat isa sa atin. At hindi na tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. 15, at sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sara ang magiging kanyang pangalan at aking siyang pagpapalain at saka sa kanya bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa, ang mga hari at mga bayan ay magbumula sa kanya na magkagayon ng patira pa si Abraham. At nagtawa at nagsabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? Meron na ba ito 100 years? At magkakaanak pa kaya si Sarah na may 90 taon na? Pagpalain po, pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay sumandaling manalangin, bigyan po tayo ng favor sa Diyos ngayong gabi. Salamat po sa nakita pagkakataon, pribileyo
na makasama ang aking mga kapatiran sa lugar na ito pang pagsalu-saluhan ng iyong mga salita. Anoint niyo po ito sa puso at pakinig ng bawat isa. Ganun din sa iyong lingkod, sapagkat sa aking sarili, wala po kong pagkakatiwala. Sa iyo po kami umaasa. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Umuwi kami na taglay po namin ang iyong pong mga biyaya at pangako, kalakasan na nagmumula sa iyo. Amin po sinasawata lahat ng hadlang at gawa ng kadiliman sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. We claim, Lord, victory tonight in Jesus' name. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Meron po isang lalaki na sa kanyang buhay ay ilang beses niyang tinangka na sirain o patayin ang kanyang sarili dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang lalaki nito ay kilala natin sapagkat siya ay Australian-American Christian evangelist and motivational speaker. Kilala pa natin siya. Si Nicholas James Boyce. Subalit, hindi naging hadlang sa kanyang physical na kalagayan sa kabila ng kanyang karamdaman, kanyang sakit ang tinatawag na tetra-amelia syndrome. Ito po ay ipinanganak siya na walang kamay at walang paa. Subalit, sa ganong sitwasyon, mga kapatid, ngayon ay blessing siya sa buong sanlibutan sapagkat na-overcome niya ang ganitong kalagayan. Mga bagay na tila ba imposible sapagkat sa buhay Kristyano, habang tayo tumatagal, lalo na po doon sa umiidan na sa pananampalataya, ilang taon na ba ang Antipolo Abra? Ilang taon na? 9? Doon sa baba. Saka na lang masarap. Sometimes sa ating buhay, Christian, parang marami na akong narinig na sasabing, ayoko na. Suko na ako. Hindi ko na kaya. Amen? Sa kabila ng natin ang katuwiran at pamantayan na salita ng Diyos, subalit bunga ng ating marahing mga kahinaan at mga pagsubok na dumaraan sa buhay ay nawawalan tayo ng pag-asa. Ang aking dalangin, mga kapatid, ngayong gabi, bago tayo man sa lugar na ito, ay palakasin at pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Kung paano si Nick Boyce ay napagtagumpayan ang ganitong kalagayan, mga bagay na tila imposible, tayo man ay magtatagumpay din. Ngayong gabi, nais kong mangaral sa paksang ito, Breaking the Barrier of Human Limitations. Tingnan po natin paano natin masisira ang tinatawag na human limitation. Bawat isa natin ay may kanya-kanyang limitasyon. Tama po ba, mga kapatid? Subalit may mga pagkakataon sa ating buhay na kinakailangan nating lampasan yung ating human capacity sapagkat ang mga bagay na ito ay makukontrol ng ating buhay kung hindi po natin ito mapagtatagumpayan. Kaya kung pag-usapan po natin the battle o labanan. Sa buhay ni Abraham at ni Sarah, yung tinatawag na the battle between faith and reality. Tingnan po natin yung realidad ng buhay. Reality of life sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Sabi nga ng verse 17 na magkabay nagpatira pa si Abraham at nagsabi sa kanyang sarili, manganganak kaya siya na may 100 taon na. Manganganak pa kaya si Sarah na may 90 taon na. Ang katawan ay nagsasalita na wala ng pag-asa. Sino pong pinakamamayla dito? May aamin ba? Meron ba ang aamin? O sino pinakamamayla dito? Kasi yan lang po. Check. Yun. Kasi ito ang napakahirap na katanungan at ayaw aminin ng mga tao. Ilan taon ka na? Pambata pa raw kami sumagot, 17.
Oh, pagka 25 na, wala rin po yun. Yung dalawa daw, yung edad at saka sweldo. Pag tinanong mo ang sweldo, pinag-iisipan pa. No? Sa buhay ni Abraham at ni Sarah, mga kapatid, ay pinapakita na kanilang physical status ay wala ng pag-asa. Tama ba mga kapatid? Yan ang reality. Ano realidad sa buhay natin na para bang wala na tayong pag-asa? Sa 10 taon ka ng tayo-po, amen? Wala na challenge sa buhay. Ano ang realidad na para bang tila ba imposible na mangyari ang mga layunin at plano ng Diyos sa iyong buhay? Ito po ay isang labanan sa pagitan ng realidad at ng pananampalataya. Ang karanasan at panahon ay nagsasabing bigo ang buhay ni Abraham at ni Sarah. Napakahabang panahon sapagkat ang mag-asawang ito bago dumating ang kanilang kaysa isang anak after 25 years. Meron na bang 25 years dito, Cristiano? Maraming ibang kay Pastor Ramil. Matanda pa yan sa humukay ng ilot yan eh. Amen? Ang panahon na pinagdaanan natin marahil sa ating mga kahilingan at mga inaasahan sa buhay ay hindi nangyari o hindi naganap. Ang lakas, sigla, pag-asa ay lumipas na. Year by year na sila'y naghihintay. Marahil gumamit na sila ng mga herbal medicine. Paano kaya magbubuntis ang misis ko? Hihingi mo na ako ng payo. Sino kayo mahinga ng payo? Gusto na ba yung albularyo ng araw? Wala pa naman. Ano po? Taon-taon sila'y naghihintay ng pangako at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Subalit, sila po ay bigong-bigo. Ang katawan ay nagsasalita o nagsasabing ayoko na, suko na ako. Panahon, kalusugan, yun ang reality, wala ng pag-asa. Tama ba mga kapatid? Meron ba dito ang babae? Wala pang babae may edad dito. Wala ba? Puro bata ba? Wala ba nga aming dito? Wala ba? Puti na ang buhok, ayaw pong umamin na ako. Ang tanong sa ganitong sitwasyon, ilalaban mo pa ba kung wala ka ng pag-asa? Ang reality, ang realidad ng buhay ay nagsasabing tapos na. Amen? Pero magandang balita ngayong gabi, mga kapatid, hindi lang tayo nabubuhay sa realidad. Sapagkat tayo ay pusis to believe. Tama ba mga kapatid? Pero salamat sa Panginoon sapagkat lagay ng Diyos ng pananampalataya sa ating mga puso. Yung realidad ay pwede nating malampasan. Sa Romans chapter 4, kung ating babasahin ang mga salita ng ating Panginoon, basahin lang natin. Tingnan po natin Romans chapter 4 verse 17 hanggang sa sumusunod na mga talata. Gaya na nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan niya kung kanyang pinanampalatayanan. Sa mga bagay ang Diyos na nagbigay ng buhay sa mga patay na tumawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming mga bansa. Ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. 19, at hindi humina sa pananampalataya na pinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na, gayon may 100 taon na, at ang pagkabuo ng bahay, bata ni Sarah. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos.
at lubos na nanalig na Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. At dahil dito'y binilang ng mga katuwiran sa Kanya, ay hindi lamang dahil sa Kanya. Ito maganda, isinulat na sa Kanya ibinilang, kundi dahil din naman sa atin, na ibinilang sa ating mga nagsampalataya sa Kanya, na bumuhay na maguli sa mga patay kay Jesus na ating Panginoon. Yung pangako ng Diyos ay hindi lang kay Abraham, maging sa bawat isa. Kaya tulungan tayo ng Diyos na magtagumpay sa pagitan ng realidad at ng pananampalataya, panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Sapagkat merong labanan sa pagitan ng reality at pananampalataya, at meron din labanan sa ating isipan, battle in our mind. Sabi nga na 2 Timothy chapter 1 verse 7 ay ganito, mga kapatid, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos sa espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Sometimes, yung ating pananampalataya at ating mga attitude ay nawawala sa katinuan. Nadi-discourage tayo. Sino pong hindi nadi-discourage dito? Hindi nakaranas ng discouragement. Nawawala tayo ng pag-asa. Ang isang bagay na nakalulungkot, mga kapatid, na makapag-establish ang kaaway sa ating isipan, mga strongholds ng kaaway sa ating isipan, na hindi na tayo mamuhay sa mga pangako at plano ng ating Panginoon. Amen? At ito nangyari kay Abraham, kay Sarah. Nakapag-establish si Satanas sa isipan ni Abraham at ni Sarah ng mga stronghold ng kaaway na hindi nila i-claim, hindi nila panghawakan, hindi nila ipaglaban ang mga pangako ng Diyos. At dahil hindi nila ipaglaban ang pangako ng Diyos, gumawa sila ng sariling paraan. Tingnan niyo yung nangyari, mga kapatid. Genesis chapter 16, verse 2 and 3. Tingnan niyo yung sinabi. At sinabi ni Sarah kay Abraham, narito ngayon ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamalig ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakanak ako sa kanya sa pamagitan niya, at dininig ni Abraham ang sabi ni Sarah. 3. Kinuha ni Sarah na asawa ni Abraham, si Agar, si Agar na taga-Ehipto, na kanyang alila at pagkaraan ng 10 taon, na makatahan si Abraham sa lupain. Ang Kanaan ay binigay ni Abraham na kanyang asawa upang maging asawa niya. Grabe, mga kapatid. Yung mga pag-establish ng kaaway sa ating isipan, ito isang malaking labanan, mga kapatid, kapag yung inaasahan mo hindi nangyayari sa mahabang panahon. Kapag nabibigo ka sa mga expectations sa buhay. No? Kasi sinasabi natin, 2 years or 5 years from now, dapat na andito na ako sa ganitong kalagayan o ganitong sitwasyon. Kung may pangarap ka sa secular, marahil ka tulad ng mga Japanese. No? Marahil ka tulad ng mga Koreano na nasa isip mo at the age of 30, dapat milyonaryo na ako. Walang masamang mangarap. Pero pag hindi mo naabot yung mga pangarap, anong kasunod? Amen? Dito sa buhay ni Abraham, sa mahabang panahon ng kanilang paghihintay, bigong-bigo sila sa kanilang inaasahan, at dahil doon ito ay battle sa kanilang isipan, tutuloy ba kami sa ayon sa salita ng Diyos? Ipaglalaban ba namin ang pangako ng Diyos? Ang sinabi ba ng Diyos aming ipagpapatuloy, o gagawa kami ng aming sariling paraan? Sometimes, dahil tayo nabigo, dahil tayo naglalagay ng time frame sa ating buhay, gumagawa tayo sa ating sariling paraan. Tama ba, mga kapatid? Hindi natin alam na yung strategy ng kaaway para ilayo tayo sa dakilang plano ng Diyos. Kung bakit ngayon ay napapatuloy ang labanan sa pagitan ng Israel at mga karatig bansa, dahil merong Ismael na isinilang. At ang Ismael na ito, pinagmula ng lahi. Huwag niyang tingnan ang kulay namin ni Pastor Vice.
hanggang ngayon ay may labanan sa pagitan ng Israel at ng lahi ng Ismael sapagkat hindi nagtagumpay si Sarah at si Abraham sa labanan sa kanilang isipan. Kaya kung gusto ayaw mo makakreate ka ng panibagong problema sa hinaharap, mga problema na hindi mo matakas-takasan, kapatid, alam natin may labanan, ipaglaban mo ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Ipaglaban natin ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita. Sapagkat sa takdang panahon ay mangyayari ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya titignan po natin yung labanan sa pagitan ng reality ng pananampalataya, labanan sa ating isipan sapagkat the biggest battlefield is our mind. Tama ba mga kapatid? Nandito nagaganap ang pinakamalaking digmaan. Hindi yun nangyayari sa iba't ibang bansa, kundi sa ating mga isipan. At kapag tayo naigupo o tayo natalo sa ating isipan, ang lahat ng ating gagawin at pagpapasyahan ay mga bagay na uuwi sa pagkatalo at pagsisisihan natin malang-araw. Amin ba? Tingnan po natin the battle between survival and revival. Ang pangako ng Diyos ay tagumpay, revival. Ang panganib na tanggapin na natin na wala tayong bunga, walang resulta, walang nangyayari sa ating ginagawa at sa ating pananampalataya. Genesis chapter 11 verse 30, tingnan po natin ang sinabi na salita ng Diyos. Kung ating titignan sa bahaging ito ang ating pahintulutan at tanggapin na wala ng bunga at hindi nagawa. 16:1 muna, basahin natin ang Genesis chapter 16 verse 1. Sabi nga rito ay ganito, at si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya at siya ay may isang alinang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. 11:30, kung ating tingnan at talatang ito, si Sarai ay walang anak. So, tingnan po natin yung sa pagitan ng survival and revival. Kami ng mga pastor ay naghahangad lagi sa church, meron pong nangyayaring pagbukaw o revival. Masaya po kami, nakakakita kami ng mga kalalakihan na napapagamit ng buhay sa Diyos. Praise God, si Kuya Phil nagpapahawig na ngayon. Someday, hindi lang basta nagpapaawig. Kung bakit ka tumatawag kay Isay, ano problema? Amen? Merong dakilang bagay na ginagawa ang ating Panginoon. Yung panganay ko ngay, sabi niya, dati hindi ako mag-aasawa ng papasto, susuporta na lang ako. Alam mo naman may pasuporta. Kaya suportan lang ako dati kasi nakita nila yung panahon namin, yung araw. Alam niyo, Pastor Ramil, sabi suporta itapit. Kaya mo yan. Sige, hayo. Amen? Survival talaga. Tatanungin ang determination mo sa paglilingkod sa Diyos. Tatanungin kung mahal mo talaga ang Diyos. Kaya dapat mahal natin ang Diyos. Sabi ba mga kapatid? Wala talaga. Naranasan ng aming mga anak ng mga ilang panahon katulad noon. Kaya sabi ng aking panganay dati, hindi ako mag-aasawa ng magpapastor. Pero ngayon, asawa ng pastor. Praise God. Kaya ako'y naniniwala na mayroong gagawin pagpukaw ng Diyos sa Taytay, sa Lower Antipolo. Upper pa ito, hindi mo malamig dito. Masarap makakita ng mga kalalakihan na papagamit ng buhay. Alam niyo mga kapatid, sa aking karanasan, ako ay nag-start sa ministry way back 1993. Ang nagpapapatak ng aking luha ay kapag may mga kalalakihan na nawala sa gawain ng Diyos. Pag yung mga disciple na mga kalalakihan na wala sa church,
lumalaglag ang aking luha. Pero kami mag-asawa, hindi pa nalaglag ang luha ko sa may bahay ko. Kasi hindi naman kami nag-aaway. Katulad ni Pastor Amin. Amen. Napakahalaga ng revival. Ito ay battle between revival and survival. Sapagkat ang pangako ng Diyos, ang ibig sabihin mga kapatid, ito po ay future generation leaders ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya tulungan tayo ng ating Panginoon na maranasan ang spiritual awakening, spiritual revival sa mga churches natin kinabibilangan. Kaya napakahalaga ng bilang ng mga kapatid ang umiibig sa Diyos, mga kalalakihan at mga kababaihan. Amen? Bago kayo umibig sa opposite sex, mahalin niyo muna ang Panginoon. Yung aking mga anak, na-train na sila, hindi sila pwedeng manligaw. Yung dalawa kong lalaki, hindi sila pwedeng manligaw. Hindi pa sila graduate, wala pa silang trabaho, at hindi pa sila mag-aasawa. Ay yung aking pangatlo ngayon ay nagliligaw na. Praise the Lord. 26 years old. Ang problema lang dati, ano sasabihin ko doon sa babae? Ako pa manliligaw? Wala po karanasan ng mga lalaki. Pero siya nagugustuhan. May mukha naman kahit pa paano. Amen? Kung aming pangalawa, gusto malaman, magte-30 lang. Ayaw kong mag-asawa. Yung panganay namin, first boyfriend niya, iyon ang asawa niya. Dapat muna tayo may love sa Panginoon. Mga kabataan. Kilala ko kasi pag may boyfriend na. Kilala ko pag may boyfriend na. Bakit hindi kayo makatingin sa akin? Kailangan natin revival. Amen? At walang revival, wala mga palaging survival ang church kapag nagkakasala mga kabataan. Alam nyo, masigla ang church pag maraming kabataan. Karamihan ng mga disciple natin, ginagamit din sa Candelaria, puro kabataan. No? Mga kapatid, huwag niyong pahintulutan na masira ang plano ng Diyos dahil hindi natin mahal ang Panginoon. Mainam muna tayo sa Panginoon. Amen? Mga kalalakihan, preach ka ng preach yan. Mga mahal ko ito eh, mahal ko ito. Alam ko yung mga ilang bahagi ng buhay nila. Pero walang revival, mga kapatid. Ito yung labanan sa kaharian ng ating Panginoon na hindi na ipaglaban agad ni Abraham at ni Sarah. Kaya lumikha ng problema, but praise God, ang pangako ng Diyos hindi niya pinuto. Hindi pa tapos ang Diyos kahit tayo nagkulang, kahit tayo nagkamali. Amen? Kahit tayo sumasablay at tumisan hari na sablay. Okay ba yung mga kananatin? Hindi yung text ng text kung kani-kanino. Sino kayang re-reply sa akin? Mahirap naman pagka ang mga miyembro mo ang gaganda. Ang hirap din naman pag hindi maganda. Mga kapatid, tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen? Hanggang anong oras ba ako dito pa sa lamig? Pangalawa, nato natin, declare your new name. Ipahayag mo yung bagong pangalan. Sa bahagi ito, mga kapatid, ay alam natin, ipinanganak
ni Abraham at ni Sarah. Si Abraham ang nanganak. Kasurprise, malapit na. Ilang buwan na. Akin 4 months, 9 months na yata. Pinanganak ang panibagong pangalan. Alam natin, pinanganak si Sarah. Proverbs 21 verse 1, sabi rito, ang mabuting pangalan ay mahiging piliin kaysa malaking kayamanan at magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Sabihin natin, hindi ako'y si Sarah, hindi si Sarai. Ako'y si Abraham, hindi si Abram. Magkaiba yung mga kapatid, magkaiba. Yung Sarai, ibig sabihin ay barren. Baog, walang anak, walang bunga, walang silbi, walang pakinabang. Amen? Pero yung pangalang Sarah, ito ay commanded by God na ibig sabihin ay fruitful, magbunga. Mother of many nations. So makita natin magkaiba yung pangalang Sarai at Sarah. Sabi ng Panginoon kay Abraham o kay Abram, hindi na Abram ang iyong pangalan, kundi Abraham. Sapagkat ikaw ay magiging ama ng maraming mga bansa. Sabihin mo, ako'y si Israel, hindi si Jacob. Huwag na kayo pangalan ng Jacob sa inyong anak. Alam naman natin ibig sabihin ng pangalan Jacob. Alam mo pa mga kapatid? One time, nangaral ako sa isang church natin sa Quezon Province. Hindi ko alam na ang karamihan nag-a-attend doon, ang last name ay Jacob. Pinangaral ko si Jacob, lahat nakasimango. Kasi binigyan ko na yung pasis yung pangalan Jacob. No, ibig sabihin, mandalaya, yung pwede magkatiwalaan, puso. No? Tulungan tayo ng ating Panginoon na yung Jacob ay ginawang Israel. Amen? Lord, palitan mo ang pangalan ni Jacob. Hindi na Saulo, kundi Pablo. Hindi na persecutor ng church. Hindi problema ng church, kundi tagapagpalaganap ng church ng Panginoon. Hindi na hadlang sa paglago ng church. Kasi yung mga disciples sometimes hindi na katulong sa pagpapalago ng church. Katulong pa paano maging bansot ang church. Amen? Idinlara natin ang bagong pangalan. Katulad na sinabi ko, ang pangalan Abraham at Sarah ay commanded by God. Genesis chapter 17 verse 5 at verse 15, babasahin ko lang, hindi tatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng mga bansa. Sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa, huwag mong tatawagin ang kanyang pangalan Sarai, kundi Sarah ang magiging kanyang pangalan. Ang kapatid, ay ibig sabihin, ang pangalan Abraham ay nagsasabing, hindi ako bigo, hindi ako talunan. Ang pangalan Abraham ay nagsasabing, ibig sabihin ito, ako'y mabunga, ako'y mapagtagumpay. Amen? Ibig sabihin ito ay nalampas nila ang human limitation na sila hanggang doon lang, 1 taon na, 70 taon na, wala nang pag-asa, kapatid, na overcome nila. Hindi sila pumayag ang pangalan ay mag-determine ng kanilang destiny, kundi sila'y humawak sa pangako ng Diyos na nag-break nila ang human limitation, kaya sila pinagpala ng Diyos. Mga kapatid, ang mga Krisyano ay hindi talunan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko, hindi ka talunan. Ha? Dapat ang mga Krisyano, proud na sila'y Krisyano. Masaya pa. Hindi ba kinang Krisyano ka ba? Hindi mo nga po alam. Ano ba namang buhay dito? Puro mahinaing, puro ka problema.
Huwag kang magbilang ng sakit at kabiguan. Bilangin mo ang mga ginawa at gagawin pa ng Diyos sa iyo. Hindi ako baog, hindi ako nag-iisa, hindi ako talunan, hindi ako bigo, hindi ako kahabag-habag. Isaiah 62 verse 4 and verse 12, sabi ganito, hindi ka na tatawagin pang pinabayaan, kundi hindi na rin tatawagin pa na ang iyong lupain ay giba, kundi ikaw ay tatawagin Ipshiba, at ang iyong lupain ay Biola, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa iyo at ang iyong lupain ay tatangkilikin. At tatawagin nila sila ang banal na bayan ang tinubos ng Panginoon at ikaw ay tatawagin hinanap, bayang hindi pinabayaan. Ipangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Ang pangalan nito ay nagsasabing ang pasimula ng great revival, fruitfulness and victory. Kahulugan ng pangalan nito sapagkat na-overcome nila, nalagpasan nila yung tinatawag na sira nila, tinatawag na human limitation. Sa aking pagtatapos ngayong gabi, overcoming physical and spiritual handicap. Sapagkat tayo nakakaranas ng physical and spiritual handicap. Kapag sinabing handicap, ano explanation natin yan, mga sisters? Ako kabilang na ako sa handicap. Pwede na ako kumuha ng ID ng PWD. Kasama ko ron kasi nabiyak na ako ng open heart kasi ako mga kapatid. No, tinignan ng aking asawa ng aking puso ko siya ang pinipin mo. Ang bahaging ito, mga kapatid, kung ating titignan, nakaranas si Abraham at si Sarah ng spiritual and physical handicap. Wala na. Yung katawan namin, wala na. Ano ba kayong nakita ng anak na 90 years old na, brother? Pero pa ba tayo nakita sa ating ano? Oh? Kahit ang medisina, tanungin mo, wala na. Sometimes sa discourage tayo kapag nasa authority sa nagsalita na wala na tayong pag-asa. Tama ba mga kapatid? Wala na. Pa-check up ka. Nangangarap ka po. 90 anyos ka na. No? Tatang, lupugod ka na. Magkaanak ka pa ba? Kapatid, pwede natin malagpasan, overcome ang physical and spiritual handicap. One time, galing ako sa Lawag City. Travel kami, pupunta noong 17 hours. Pabalik, 12 hours. Galing ako sa La Union. Lalayo ng mga ruta namin kasi yung aming district, ang layo. Sabi ng pangalong ni Betso, sabi natin, kaya mo pa ba? Kasi naalala rin niya yung aking kalusugan. Sabi ko, pag kinakailangan, kailangan mong i-stretch ang iyong sarili. Kailangan mong expand ang iyong capacity. Ayon sa pangailangan, kaya. Mabuti na yung mamatay ka na lumalaban kaysa mamatay ka wala kang ginagawa. Alam natin na nangyari kay pangalan mo? Charlie ano? Kilala natin. Tama ba mga kapatid? Ako kung tatanungin, gusto ko mamatay na katulad niya. No? Umabang ang buhay natin, ang kwento na naman ang buhay natin, walang kwento. Di ba? Mabuti na yung maikli, meron kang legacy. May mga tao na humahanga sa iyo, naniniwala sa iyo, sapagkat tumayo ka sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya, sa bahaging ito, mga kapatid,
Kung ating titingnan, isang napakagandang halimbawa natin, 2 Kings chapter 7, verse 3 to 9, ang apat na mga itongin. No? Kung ating titingnan ang kwento sa bahaging ito, sa kanilang physical handicap, hindi sila pumayag na sila ay mahina. Isipin mo, may ketong ka. Ang isa kasi may ketong sa panahon ng Old Testament, hanggang New Testament time, hindi sila pwede makipag-usap sa mga tao ng malapitan. Sila kinakailangan bumato na isang malakas na bato, yun ang distance, para sila makipag-usap sa mga taong walang karamdaman. Undi-undi na nawawala, babawasan ang bahagi ng kanilang o parts ng kanilang katawan. Amen. Napakahirap ng kanilang sitwasyon, napakahirap ng kanilang kalagayan, at sila ay nag-asang-usapan, mga kapatid, anong mangyayari sa atin kung mauupo tayo rito, mamamatay tayo sa mundo, sapagkat sinakot ng mga kaaway ang kanilang lugar at wala silang pag-asa. So, tingnan po natin sa aking pagtatapos, handicap in the worst situation. Masama yung nangyayari, may kaguluhan, may problema, may kahirapan, pagkatapos, wala kang magawa. Works ang nangyayari. Parang ngayon, grabe yung nangyayari. Yung sa kapatiran natin sa Candelaria, pag nag-uusap kami about politics, nang gigil, nang gigil. Galit na galit! Pagpapatay na sila ka! Grabe. Sabi ko, kahit na manggigil dyan, wala namang nangyayari, mabuti pang lumuhod ka, manalangin. Walang mangyayari sa ating bansa kung hindi ang Diyos ang makikialaman. Amen? Sasayangin mo ang iyong buhay sa labanan, wala ka naman talagang ibabahagi. So ito yung sitwasyon, ang pangit at ang sama na nangyayari, subalit walang magawa. At nakakalungkot ito, meron kang gusto gawin, pero nililimitahan ka ng iyong mga handicap, ng iyong kahinaan. Ano? Na yung physical na kalagayan. Ano? Maraming mahihayin ka, maraming matatakotin ka, maraming may reservation ka sa buhay. Ano? Ayaw mo tumugos sa panawagan ng Diyos. Palagi ka na lang may reservation, papaano ito, papaano yun. Wala ka pang 17 anyos ang iniisip mo, kaya hindi ka mag-asawa. Paano kaya yung apo mo? 17 ka pala, ako na iniisip mo. Paano kaya kung nag-asawa? Paano kaya pambili ng dumping? Paano kaya kung mag-away kami mag-asawa? Paano kaya kung ang biyanan ko hindi pasundo? Paano kaya pagka yung aking anak nag-aaral na? Paano kaya kung nag-asawa na sila? Paano kaya kung nag-17 ka pa lang, iniisip mo na ako agad? Ang layo, kapatid. Yun ang handicap. Hindi ka makakilos. Pinaparalisa ka dahil sa iyong iniisip, dahil sa iyong mga pangarap na ang layo sa rin. Amen ba, mga kapatid? Eh kung meron ka pang physical handicap, katulad namin ni Pastor Vice, pag nakakain ko ng mani, ewan ko lang kung ang lakad dito, diretso pa. Diba? Ako, pag umakit ako sa hanggan, nagpapahinga ako. Hinahapo na ako. Sabi ko, Pastor Vice, kailangan na natin ng kapalit. Sabi ko sa akin lalaki, sabi ko, na, bago man lang ako kuhanin, Lord, gusto ko na ihanda na kita. Yun pangarap ko sa mga anak ko, sa mga lalaki ko, anak. Bago man lang kuhanin, Lord, ay nakaprepare na kayo ihanda magpagamit ng buhay kay Lord. Kasi anytime, sabi ko sa akin may bahay, anytime. Sabi ko, yung tumagal ako na 60, 55 na ako ngayon eh. Kung maka 60 ako, praise God! Eh, paano hindi ako buti ng 60? Ako yan. Ilan ka na ba? 72. Yan mo, straight body pa ako. Pwede ba, nakagano na agad ako. Hindi natin alam. Tama ba mga kabataan? Kailan kayo magsisita? Pag si Papay o ugod-ugodan, Papay, hindi ka na maintindihan. Sino kaya hindi maintindihan? Ikaw o Papa mo? Tulungan tayo ng Panginoon. Amen? Tulungan tayo ng Diyos na huwag tayong paralisahin ng physical and spiritual. Pinakamahirap ay spiritual handicap. Amen?
Yung mga salitang ayoko na, iba na lang, saka na lang, mahirap yan, natatakot ako, baka mabigo ako. Bakit? Hindi ka pa nabibigo? Sino bang taong hindi nakaranas sa pabiguan? Sige nga. Umuwi na, hindi nakaranas sa pabigo. Hindi ba? Mas mabuti mabigo na nasa sentro ka na kalooban na. Alam mo, tama pinaglalaban mo. Alam mo, ang stand mo sa buhay. Amen. Sapagkat ang handicap, mga kapatid, ito magpaparalyze ng ating pangalan. Ito magpaparalyze sa atin para hindi tayo tumugos sa panawagan ng Diyos. Ipaparalyze ito ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sa Candelaria, nangangarap tayo ang ating mga kabataan. Sabi ng isang namin, 16 years old, Pastor, pwede na ba akong mag-asawa ng 18? Eh, 16 ka pala nga. Kasi nakita niyo sa Mandaluyong, 18, kinakasal. Kaya sabi niya, Pastor, pagdating ko ng 18, mag-asawa na ako. Sabi ko, bakit? Gusto ko mag-pastor. Praise God, tumataba yung aking puso. Pero yung mga 24 na, 26 na, para bang napaupo, napatikit na. Amen. Bangon, kapatid. Bangon. Huwag tayo pumayag ng ating physical, spiritual, limitation, ang mag-determine ng ating destiny. Huwag i-break natin ang ating mga kanyang limitation. Huwag mo sabihin, hindi mo kaya. Kasi ano yan? Salita yan na siyempre yan nakakaranas ng spiritual handicap. Kaya tulungan tayo ng Diyos. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, panghuli ko na itong pangatlo ko na pagtatapos ito. Handicap is not an end. Hindi yung katapusan. Kung iniisip mo na paralyzed ni Satanas ang spirituality, hindi pa tapos ka pa. Gumagsak ka na ilang beses marahil, hindi pa tapos ka pa. Or maaari sa physical, nahirapan ka magsalita, sabihin mo na! Hindi ka lumabas eh. Una po ako mag-testify sa Candelaria, bago-bago akong Krisyano, wala po akong nasabi. Yung microphone lumapit na parang yellow at sabi nung MC, magsalita ka! Bakit naman ako nakasama sa kamat dito? Ano ba nangyari sa buhay ko? Ganito pala dito. Grabe. Hindi ko na maintindihan kung anong gagawin ko. Testify ko na sa conference one time. Pastor Boy, kasama ko kami nasa sakay sa bus, ordinary bus. Tumayo na yung pastor ko, nangaral. Meron po isang kabataan, papatotoorin kami. Parang 3 buwan pa lang yata ako nag-attend. Sabi ko, pastor, ano sasabihin ko? Pastor, salita ka! Tapos, bilisan ko! Diyos ko, gusto ko na tumalo sa bitana na bus. Pero rin yung mga kapatid, hindi natapos na. Kasi the more na ako challenge, the more na akong natututong tumayo, tumawa. Kaya yung aking limitation, salamat sa Diyos, kaya pala natin i-break ang kanya-kanya nating limitation. Huwag ka matakot na mag-alin-alin. No? Kung yung mga mukhang ito ginamit ng Diyos. So bakit? Gagamitin tayo ng ating Panginoon. Gagamitin tayo ng Diyos. Hallelujah. May revival na mangyayari sa kaharian ng ating Panginoon. Pati ito yung ating pagsabi ng usapan. Breaking the human limitation. The barrier of human limitation. Tutulungan tayo ng Diyos. Palapakan natin, sabahin natin ang ating Panginoon. Pinupulit na namin sinasamba ng nakilap, luwalhati ang pangalan ng Diyos.
salamat sa presensya ng ating Panginoon. Ang ating mga kanya-kanya limitation, tayo lang naglalagay, pero kaya natin sirain ito sa buhay sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Sarah, ay nasira ang tinatawag na human limitation. Sa pamantayan ng batas ng kalikasan or batas ng likiran, ay sinasabing ganito na, gano'n na, walang bunga, walang resulta. Subalit ang lahat ng iyong kaya natin sirain kung tayo naniniwala sa Panginoon. Ngayon kami, nasa kong magpakasakali, maraming meron kami first time. Nakilakay nakadalo, hindi mo paano naintindihan ang aking pinangalan, subalit sa bagay gusto ko sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. At lalo ng Panginoon na tayo ay magbalik loob at maranasan natin ang pagpapatawad at pagliligtas ng Panginoon. Meron ba kami bisita first time? Meron ba tayong bisita ngayon kami? Kaso yung kamay na sa mga para sa iyo, meron ba? Bisita? First time. Kung wala, ating bubuksan ng altar at pinihimik tayo ng isang awitin sa Panginoon. Praise God. Kami katapuin, kapit natin ang ating buhay sa Panginoon, kapatid. Pwede natin sirain at pagtagumpayan ang hadlang ng ating mga kanya-kanyang hangganan o limitasyon sa buhay. Huwag tayo pumayag, mga kapatid, ng reality na ating nakikita ang magdetermina ng ating destiny. Maniwala tayo sa kaya gawin ng ating Panginoon, katulad sa buhay ni Sarah at ni Abraham. Hindi madali ito, mga kapatid, subalit ko'y paglalaban natin ang pangakot sa salita ng Diyos. Ito ay mangyayari, ito ay mabuhumaan. Hallelujah! Itiklara mo ang iyong bagong pangalan. Malalampasan natin ang kanya-kanya natin human limitation. Dinideclare mo ang pangalan na binigay sa iyo na pangako ng Diyos. Hindi na Abraham, hindi na Sarah, kundi Abraham at Sarah. Hallelujah! Kaya natin pagtagumpayan ang physical and spiritual handicap. Lord, bless your people, God. That's the heart of your people in this place. Gawin mo kami pamapala sa immigration. Gawin mo kami, O Diyos, maging mabunga. Lord, maging channel of blessing kami sa iyong kariyaan. Pour out your Spirit, O God. We feel the Holy Ghost tonight, O God. Pour out your Spirit, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Dahil natin po ngayon, matapos na tayo manalangin, sama-sama tayo umamit sa Diyos. Pagkatapos natin umamit, sasama tayo sa pamakita ng pagpupuli ngayong gabi. Hallelujah. At sa aming kalagit ay bumaba.
Hallelujah. Hindi ang ating mga kahinaan, limitation, na mag-determine ang ating mga destiny, mga kapatid. Kaya natin i-break sa tulong ng Panginoon ang ating human capacity, human limitation. Sometimes ito'y nagiging hadlang sa gagawin ng ating Panginoon. O Diyos, ang dakila, salamat po sa bilang ng ating mga kapatid na ipahalaga sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na hindi kami pahadlang sa anumang hadlang at gawa ng kadiliman. Ang kinin po namin ay yung mga pangako na ito'y mangyayari at magaganap sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong papuri in Jesus' name. Amen. Pinabalik po kay Pastor Amin ang ating microphone. Bukas ang nalangin po tayo sa mga maraming. Praise. Praise God. Hallelujah. Okay. So, praise God. Amen. Napaka-sarap maranasan, amen, nakasama natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. So, doon sa mga taga-Antipolo ba rito? Sa mga taga-Antipolo, so, diretso yung gawain natin bukas, ang ating anniversary natin bukas. So, dumako kayo dito para sa gawain pa ng ating Panginoon. So, salamat sa mga kapatid ko sa Panginoon, kay Pastor Vice, kay Pastor Marlon. Akala ko nga mag-aano sila eh. Akala ko kasi aawit ang maganda ng ano eh. Kanina eh. Oo, naan pala na hindi natuloy, hindi na okay. So, ako linggo bukas. Okay. So, salamat sa inyo, sa inyong presensya, sa inyong panahon na ibinigay at pakikibahagi sa amin. So, tayo po lahat ay tumayo. Pangunahan tayo ni Pastor Marlon sa isang panalangin. Okay. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabi ito, sa pagbagong kalakasan na aming natanggap Panginoon. Dalangin ko ng God, ang aming po mga napakinggan ng Diyos ay magamit namin Panginoon sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Lord God. Ikaw, O Diyos, pala ka sa bawat isa. Salamat po muli Panginoon sa iyong ginawa kayo gawin. Sa iyo ang mataas na papuri, yung aming panalangin sa pangalan ng